mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitingin, lupa ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Fire as my soul in Christ alone. Know His love in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Today we will discuss about military history evolution. To start with, instructor profile. Second Lieutenant Arturo C. Celino, Philippine Army Reserve. Military schooling. ROTC Administration Training, ARESCOM Training Center, Camp Reo de Dios, Tanza, Cavite, April 26, 2019. Reserve and Retiree Affairs Admin Training, ATC Camp Reo de Dios, Tanza, Cavite, May 3, 2019. Warfighting Competency Training, ARESCOM Training Center, Camp Reo de Dios, Tanza, Cavite, May 6, 2019. Water Search and Rescue Training, ARESCOM Training Center, Camp Reo de Dios, Tanza, Cavite, May 14, 2019. Disaster Response and Rescue Training, ARESCOM Training School, Camp Reo de Dios, Tanza, Cavite, May 24, 2019.
Employment. Headquarters Commandant NCR RCDG RSCOM, May 16, 2019 to April 30, 2020. At the same time, Intelligence Officer of NCR RCDG RSCOM from March 16, 2019 to April 30, 2020. Deputy Director of the 1302nd CDC NCR RCDG Army Reserve Command from May 1, 2020 to March 21, 2021. Operations Officer of 1303rd Ready Reserve Infantry Battalion, 1503rd Brigade NCR RCDG RESCOM Philippine Army from May 5, 2024 up to present. Ano nga ba ang history ng ancient Rome o Roma? Ang military ng ancient Rome ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan at organisadong armadong puwersa sa kasaysayan. Ang military ng Roma ay naging pangunahing instrumento sa pagpapalawak at pagtatag ng kanilang imperyo. Narito ang ilang mahalagang aspeto sa kasaysayan ng militar ng ancient Rome. Una, manipular legions. Noong unang panahon, ang military ng Roma ay binubuo ng manipular legions, kung saan ang mga sundalo ay nahahati sa maniples or maliit na unit na may mga manipular formation para sa labanan. Ang manipular legions ay nagsisilbing instrumento sa pagsakop sa mga kalapit na kaharian at sa paglalakbay sa digmaan. Pangalawa, Marian reforms o reforma sa isa siglo before Christ or BC, isinigawa ni Gaius Marius ang mga reforma sa military nagresulta sa pagkakaroon ng profesional standing army. Ito ay nagdulot ng mas mahusay na training o pagsasanay, pagbabayad ng sweldo at mas matatag na organisasyon ng mga legions. Pangatlo, imperial legions. Sa pag-usbong ng Roma o Roman Empire, ang military ay naging mas malawak, mas maayos, at mas profesional. Ang imperial legions ay itinatag upang panatilihin ligtas ang mga hangganan ng imperyo. Tagumpay na pinalawak ang teritoryo ng Roma at naging instrumental sa pananatili ng kapangyarihan ng Roma. Pang-apat, taktika o tactics or estratehiya. Ang military ng ancient Rome ay kilala sa kanilang mahusay na mga tactics or strategies sa labanan. Ang kanilang legacy sa military tactics kabilang ang paggamit ng phalanx at manipular formation ay naging modelo para sa maraming bansa. Panglima, decline and fall. Sa pagdaan ng mga siglo, ang military ng Roma ay naapektuhan ng mga suliranin tulad ng korupsyon, disintegrity at contradiction sa loob ng imperyo. Ang pagbagsak ng Roma ay dala ng iba't ibang mga dahilan, kabilang na ang kakulangan sa kapayapaan, pagkakalakal at depensa sa pagsakop.
sa kabuuan ng military ancient Rome o Roma ay may malaking impluwensya sa kasaysayan at naging modelo para sa iba pang mga armadong puwersa. Ang kanilang kasanayan, militar, organisasyon at lakas ng nagpatibay at nagpalawak sa kanilang imperyo na nagdulot ng epekto sa daigdig hanggang sa kasalukuyan. Ano nga ba ang maganda at hindi magandang naidulot ng crusade noong unang panahon? Ang mga crusade ay mga military campaign ng mga Kristiyano mula sa Europa upang masakop ang banal na lupaing Jerusalem at ang isalba ang mga lugar banal mula sa mga Muslim mula sa panahon ng ika-11 hanggang ika-13 siglo. Narito ang ilan sa mga magandang at hindi magandang naidulot ng mga crusade. Mga magandang naidulot: paglaganap ng kaalaman at kultura sa pamamagitan ng mga kontak sa Middle East. Nangyari ang pagbabalik ng mga natuklasang kaalamang Arabo at Griyego sa Europa, kabilang ang mga klasikong akda, pag-usbong ng komersyo, nagdala ng pag-unlad ng kalakalan at ekonomiya sa Europa, nagpalakas sa papel ng simbahan, nagbigay daan sa pagtibay at pagmamay-ari ng simbahan sa Europa. Mga hindi magandang naidulot: pisikal at kultura na pinaslang naidulot sa mga bansang naapektuhan. Nakapanindigan ng negatibong ugnayan sa mga Kristiyano at Muslim. Nagdulot ito ng digmaan, karahasan at pagnanakaw na bumulwak hanggang sa sumusunod na siglo. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga bunga ng mga crusade ay mayroong maganda at hindi magandang epekto sa kasaysayan at sa mga bansang naugnay dito. Ano ang pangyayari noong modern era o naganap? Sa modernong panahon, maraming pangyayari ang nangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo na lubos na nakaapekto sa pandaigdigan, kasaysayan at kultura. Narito ang ilan sa mga mahalagang pangyayari sa modernong panahon. Pagsasara ng Unyong Soviet at pagkabuo ng Russia. Ang pagbagsak ng Unyong Soviet noong 1991 at ang pagbuo ng Federasyon ng Russia ay nagdulot ng malalim na maimpluwensya sa politika at ekonomiya sa Europa at Asia. Pagbagsak ng Berlin Wall. Ang pagbagsak ng Berlin noong 1989 ay nagbunsod ng pagkawala ng pagkakahati sa pagitan ng saligang at kanluran. Silangang at kanluran, Germany, at naging simbolo ng pagwawakas ng Cold War. Noong September 11 attack, ang mga teroristang pag-atake noong 2001 sa World Trade Center sa New York City at ang Pentagon sa Washington, D.C. ay nagdulot ng malalim na epekto sa pandaigdigang politika at seguridad. Arab Spring, ang pagsiklab ng mga protesta at revolusyon sa ilang bansa sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Mula noong 2010 hanggang 2012 ay nagdulot ng malawakang pagbabago
sa rehimen at pamamahala sa rehiyon. Ang mga nabanggit na pangyayari ay ilan lamang sa mga mahalagang pangyayari sa modernong panahon na nagbunsod ng malalim na pagbabago sa mundo at sa pananaw ng mga tao sa politika, ekonomiya at lipunan. Sino nga ba si Sun Tzu? Ay isang kilalang Tsino na heneral, pilosopo at manunulat na nabuhay noong panahon ng gitnang kaharian ng China. Siya ang may akda ng The Art of War o sining ng digmaan. Isa sa pinakakilalang aklat na may kinalaman sa estratehiya sa digmaan. Napakaraming mga nag-aaral ng militarism at mga leader ang humuhugot ng inspirasyon sa mga aral at prinsipyo na ipinapakita ni Sun Tzu sa kanyang aklat. Ang kanyang pananaw kung saan, paano dapat labanan ang kaaway, magtatagumpay sa digmaan, ang kahalagahan ng pagplano at pag-unawa sa kalaban ay patuloy na ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Si Sun Tzu ay isa sa mga pinakatanyag na figura sa kasaysayan pagdating sa mga konsepto ng estratehiya at liderato. Ano nga ba ang nangyari noong American Civil War? Ang American Civil War noong 1861 hanggang 1865 ay isang digmaang naganap sa Estados Unidos sa pagitan ng Union, Northern State at Confederation, Southern State na nagtataglay ng mga estado na ipinagbabawal ang pagkakaalipin. Narito ang ilang mahalagang pangyayari at epekto ng American Civil War. Panimulang pag-aalsa. Ang digmaan ay nagsimula sa pag-atake ng Konfederasyon sa Fort Sumter, South Carolina noong Abril 12, 1861. Pag-aalsa ng bawat estado. Ang mga sari-saring estado ay sumama sa panig ng Union o Konfederasyon base sa kanilang paniniwala sa isyu ng pagkaalipin. Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln, ang Pangulo ng Union, ay naging pangunahing leader sa panahon ng digmaan at isinulong ang pagpapalaya ng mga aliping Amerikano. Pag-aalsa ng mga sibilyan. Bahagi ng digmaan ay ang mga labanan at pag-atake ng parehong mga militar at sibilyan mula sa dalawang panig. Pagkatapos ng digmaan, matapos ang 4 na taon ng digmaan, ang Union ang nagtagumpay at natalo ang Konfederasyon. Ang digmaan ay natapos sa pagsukon ng hukbong sandatahan ng Konfederasyon sa Appomattox Courthouse sa Virginia noong Abril 9, 1865. Epekto sa lipunan. Ang American Civil War ay nagdulot ng hindi malilimutang pinsala sa buhay ng mga Amerikano mula sa magkabilang panig at nagdulo ng malalim na epekto sa kasaysayan at kultura ng bansa. Isa rin itong yugto ng pagkilos para sa pagkakasunduan at
pagkakabuklod ng bansa matapos ang digmaan. Ano nga ba ang cause or significance ng Civil War? Ang American Civil War ay nagdulot ng maraming epekto mula sa Estados Unidos, kasama ng mga sumusunod. Pinagtibay ng Union matapos ang digmaan, pinalakas ang kapangyarihan ng pamahalaan ng Union at itinatag ang proyekto para sa pagsasamang pampolitika at sosyo-ekonomiko ng bansa. Pagtatanggal sa pagkaalipin. Isa sa mga pangunahing bunga ng digmaan ay ang pagsasaisantabi sa sistema ng pagkaalipin na nagdulot ng malawakang pagsasabatas para sa kalayaan ng mga dating alipin. Paggamot sa mga sugat ng digmaan. Napakaraming mga Amerikano ang nagdurusa mula sa epekto ng digmaan, kabilang ang mga nasawi at nasugatan. Kailangan pagamutin ang kanilang mga sugat at trauma. Pagsunod sa prinsipyo ng Union, ang Civil War ay nagmulat sa mga Amerikano sa kahalagahan ng pagiging magkakasama at pagtutulungan sa kabila ng mga pagkakaiba. Ito ay naging pundasyon sa modernasyon at pag-unlad ng Estados Unidos bilang isang bansa. Pag-unlad ng teknolohiya. Ang American Civil War ay nagdulot ng pag-unlad sa larangan ng teknolohiya ng militar. Kasama na rito ang gamit ng bakal na barko, baril at iba pang bagong teknolohiya sa digmaan. Sa pangkalahatan, ang Civil War ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa bansa kasama ang mga batas, patakaran at kultura na nagbukas daan sa mas matatag na modernisadong Estados Unidos. Ano nga ba ang nangyari noong World War I? Ang kilala rin bilang unang digmaan pandaigdig ay naganap mula noong 1914 hanggang 1918 at sinasabing isa sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan na kumitil ng milyon-milyong buhay at may malalim na epekto sa daigdig. Narito ang ilang mahalagang pangyayari at epekto ng World War I. Pagpasok ng mga saliw bulasag sa digmaan, ang digmaan ay nagsimula ng pasukin ang mga bansa, ang kanilang mga kaalyadong teritoryo, kabilang na ang moski ng mga Balkan at iginuhit ang sentro ng Europa patungo sa digmaan ng bansa at pagsalungat hanggang ang Austria-Hungary na ang nag-anunsyo ng digmaan laban sa Serbia noong Hulyo 1994. Paglahok ng mga pangunahing kaalyado. Ang mga pangunahing kaalyado bansa na kabilang sa kabisira London ay sumali laban-laban sa mga sentenaryo, Amerika at Europa. Pati na rin ang Rusyano, Tanso, Italia, at ito ay pinagmulan ng pangalan pagsali ng Estados Unidos. Bagaman neutral sa simula, ang Estados Unidos ay sumali sa digmaan noong 1917 matapos ang pagtaon ng pananaliksik na ang pag-atake sa barkong pasahero ng Lusitania at ang pagkakaibakan ng Germany. Pagkatapos at konsepto ng mga Treaty of Versailles. Matapos ang World War I, ang mga boto ng mga bansa ay iniaral sa Treaty of Versailles noong 1919.
na nagtipon ng mga desisyon at pinasa ang mga kaso sa bansa ng Apontos sa Europa. Ang treaty ay itinatag para sa pagtutulungan at pakikipagkaisa ng mga bansa, ngunit maraming kritiko ang naniniwala na ito ay nagdulot ng pagkaroon ng World War II. Sa pangkalahatan, ang World War I ay nagdulot ng malalim na epekto sa pandaigdigang kasaysayan, kultura, politika, pati na rin ang pagbabago sa hangarin at asal ng mga bansa na nakibahagi dito. Ano nga ba ang naganap noong World War II? Ang World War II ay naganap mula noong 1939 hanggang 1945. Ito ay isang pandaigdigang digmaan kinasasangkutan ng maraming bansa at may malalim na epekto sa buong mundo. Narito ang ilang mahalagang pangyayari at epekto ng World War II. Pagsasalakay sa Pulan. Ang digmaan ay nagsimula noong September 1, 1939 nang pumainit ang pagtatalaga ng Nazi, Germany at Soviet Union sa Pulan. Ito ang unang yugto ng digmaan sa Europa. Paghahari ng Germany sa mga sumusunod na taon. Ito ay pinamumunuan ni Adolf Hitler. Ang ekspansionistang layunin ng Nazi Germany sa Europa, isinakop niya ang maraming bansa at nagsimula ng Holocaust na humantong sa pagpatay ng 6 na milyong mga Hudyo at iba pang biktima ng Nazi. Pagsiklab ng digmaan sa Pasipiko. Sa Pasipiko, ang digmaan ay pumutok noong December 7, 1941 nang salakayin ng Hapon ang Pearl Harbor, Hawaii. Ito ang nagsanhi ng Estados Unidos na pumasok sa digmaan at maging isang mahalagang kapwa kaalyado ng mga bansang lumalaban sa Axis powers. Paglahok ng mga kaalyado, buong ang galaw ng digmaan, ang mga pangunahing kaalyadong bansa ng Estados Unidos, Union ng Soviet, United Kingdom at iba pa ay nagkaisa upang labanan ang pagsalakay ng Axis powers. Kabilang ang Germany, Italy at Japan. Pagtatapos ng digmaan, ang World War II ay nagtapos noong September 2, 1945 nang sumuko ang Japan matapos ang pagbomba ng mga Amerikanong sa Hiroshima at Nagasaki. Nagdulot ito ng malalim na epekto sa daigdig, kung saan napatunayan ang kalagahan ng kooperasyon at pang-international na pagkakaisa sa patugon sa mga pandaigdigang hamon at krisis. Sa huli, ang World War II ay nagdulot ng maraming pagbabago sa politika, ekonomiya at lipunan sa buong mundo. Ito ay nagsisilbing pangunahing pangyayaring nagbago sa pandaigdigang kasaysayan.
taglay. Sa oras na ako'y kinailangan, nakahandang ihadlang ang buhay. Tapat namin ay napatunayan sa gubat at larangan. Mindanao at Visayas man, sa Bataan, Korea at Vietnam. Loob na lulusog, kalasag ng matatag na republika. Ulot pawis ay di alintana, sa kasamay laking tiwala. Pag ng kawal ay lakas ng bansa, kaya palaging maghanda. Sa katunggali makikiba ka, pagkat mahal namin ang bandila. Loob na lumusog, kalasag ng matatag na republika. Ulot pawis ay di alintana, sa kasamay lang tiwala. Tatag ng kawal ay lakas ng bansa, kaya palaging maghanda. Sa katunggali makikiba ka, pagkat mahal namin ang bandila. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal, ang puso ko